Tayo po ay pumunta na po sa ating pag-aaral sa umaga po ito. Pagpapatuloy lang natin ang pag-aaral po noong nakaraang linggo. Ano po? Hindi natin natapos. Ito po ay patungkol sa tinatawag na premillennialism. Karamihan po ng mga sa kailang pananampalataya ay pinaniniwalaan po nila ito. Ibig sabihin, ang turo po sa Biblia, ang Panginoon, nung siya'y dumating, ay tatayuan niya ang kanyang kaharian. Ano po? Yun po ay nasa Biblia po yun. Doon sa Daniel, balikan lang po natin. Ito pong Tagalog, minsan ambiguous ano po. Sa bahaging yun ng Daniel, parang sa langit magtatatag ng kaharian ng Diyos, pero actually hindi. Ito'y sa lupa. Sinasabi lang yung Diyos na nasa langit ay magtatatag ng kaharian niya sa lupa, kanya. Doon sa ikaapat na kaharian, pagkatapos yung Nebuchadnezzar. So, sa kasaysayan, nagsang pagkatapos mo ni Nebuchadnezzar, yung Medo-Persian, pagkatapos yung Grecian o Macedonian, pagkatapos po yung Roman Empire. So, doon sa ikaapat na kaharian, itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Dito po sa verse 44. Sa English, maliwanag siya. Tingnan nyo. In the days of those kings, yung kaapat na kaharian, the God of heaven. Ibig sabihin, ang Diyos na nasa langit will set up a kingdom which will never be destroyed. And that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. So ito siya ikaapat na kaharian pagkatapos ng Nebuchadnezzar sa Roman Empire. Pero dito po sa ilalim ng turo ng mga premillennialists, ito ay hindi nangyari. Nung dumating sa lupa ang Panginoon, hindi siya nakapagtatag ng kanyang kaharian dahil itinakuli siya ng mga Hudyo kanya upang siya maghari sa kanila. So instead ng kaharian, merong plan B. Ang tao lang ang may plan B. Kaya meron tayong plan B, kung isa meron pa tayong plan C. Dahil di tayo tiyak kung matutupad natin yung plan A. Kaya maraming mga bagay na beyond control, minsan yung ating mga plano ay hindi natin nagagawa. So nagkakaroon tayong plan B, plan C. Pero sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nalalaman niya yung mga bagay sa pag-hinaharap, wala siyang plan B. Pero natin sinabi na siya ay mahinang Diyos. E samantala sinasabi na siya ay Diyos na walang hanggang kapangyarihan. Sabi nga po sa Genesis chapter 8 and verse 14, nung tumawag si Sarah, sabi niya, ang tanda ko lang, yung pala ako magkakaroon ng kaligayahan kanya. At matanda na rin na aking Panginoon. Tumawa siya. Sabi ng Diyos, ba't tumatawa kanya? Meron mga bagay na mahirap gawin ng Diyos kanya. So sila ay nagtuturo ng plan B. Sabihin, ang plan B, dahil di na itataging kaharian, ang itataging iglesia. Kaya naulawaan natin sa mga turo ng mga denominasyon na ang iglesia hindi mahalaga. Kasi plan B lang siya. Naalala ko yung awit ni Haji Alejandro, parang kay putos na lang ako kanya, plan B yun eh. Sabihin, hindi nangyari yung plan A ng babae, so yung plan B ginawa niya. Hindi siya gano'n. Kaya so yung plan B, hindi mahalaga yun. So ito po yung church, sabi nila, hindi mahalaga. Dahil plan B lang siya eh. Pansamantala lamang na nailagay dahil hindi na itataging kaharian. Pero pasinin po natin, ang Acts chapter 20 verse 28. Paano naging plan B? Ang Panginoon ay namatay para sa kanyang iglesia. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Ingatan niyo ang inyong sarili at ang bungkawa sa kanyang inilagay ka ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan niyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Isipin po natin, kung hindi mahalaga ang iglesia, bakit mamamatay ang Panginoon para sa iglesia? Inaalala po natin yung mga bayani. Kung hindi mahalaga ang ating bayan, ba't sila mamamatay para sa ating bayan? Di ba? O kaya, hindi mahalaga yung kalayaan, bakit mamamatay sila para magkaroon tayo ng kalayaan? Pag isang bagay, pag namatay tayo para sa isang tao, o para sa isang bagay, mahalaga yun. So, ang Panginoon po yung namatay para sa kanyang iglesia.
At itong sabi po niya sa Matthew 16, verse 18, itatayo kung aking iglesia kanya. At ang mga pintungan na Hades hindi magsisipaniglaban sa kanya. Pero interesting po niya, yung verse 19. Bakit yung plan A at saka plan B magkasama sa isang talata? Kung totoo po may plan B ang Diyos at ang plan B ang iglesia kanya, basahin po natin. Sa 18, yung binasa natin, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw mo ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So, iglesia yun. Baka sa verse 19, tumutukoy siya sa kaharian. In other words, kung hindi na itatag ang kaharian, bakit sasabihin niya kay Pedro kanya? At ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit, at anumang yung talian sa lupa, itatalian sa langit, at anumang yung kalagan sa lupa, ikakalagan sa langit. Ba't magkasama siya sa talata? Nagpapakita sa atin na ang iglesia at ang kaharian ay pareho lang. Yung iglesia, ibang salita yan, ecclesia. Yung kaharian, basileia, hindi sila pareho salita. Hindi rin pareho kailang kapulugan. Pero yung mga tao na bumubuo sa iglesia, siya rin na nasa kaharian. So, hindi siya plan B, mga kapatid. So, iglesia siya rin ng kaharian. Doon po sa Efeso, ito yung pinakamahalaga. Kapag ka ito yung plan B, hindi siya bahagi ng plano ng Diyos. Basta meron tayong plan B, hindi talaga yun ang ating dapat gawin. Nagkaroon lang tayo ng plan B dahil yun nangyari gusto natin gawin, di ba? Punta tayo sa isang lugar na magpapashare tayo, tapos nagkataon na wala na palang lugar, meron tayong plan B. Ay, emergency yun dahil yun natupad yung ginawa mo. So, hindi kasama sa plano mo yun. Pero dito kasama sa plano basahin natin. Upang sa pamamagitan ng iglesia ay may paalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa kalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito'y ayon sa walangang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So in other words, sa iglesia ay may bahagi na walangang panukala ng Diyos. So yung walangang plano ng Diyos. So hindi siya plan B. So walang ganyan. So hindi siya rin naipalit lang dahil hindi ito ng kaharian. Yun kasama talaga sa plano ng Diyos. So yung iglesia, tinutupad lang niyang walangang plano ng Diyos para sa isang walangang spiritual na kaharian. Kaya pareho lang sila. Tingnan ninyo, doon sa yung mga nabautismohan, sila na nagdag sa iglesia. Doon sa Acts chapter 2 verse 47. Doon sa Colossians 1:13, sila na nilipat sa kaharian. Hindi pareho lang sila. Yung mga tao yung binubuo ng parehong tao. Ang iglesia kasi, ine-emphasize lang niya na sila'y tinawag. At sila'y niligtas. Ang kaharian, ine-emphasize niya na ang Diyos ang masusunod kanya. O ang ating Panginoon masusunod dahil sa iyong hari. Yun ang pagkakaiba nila. Pero sila'y binubuo ng parehong mga tao. So hindi siya plan B. Mga kapatid, tulad siya ng sabi nila. Balikat, tingnan po ninyo mga talata. Ano po? Ay, balis. Kung ang kaharian na hindi po umiiral, wala pwede pumasok doon. Kung ba, nagpapagawa ka lang ng bahay, hindi pa siya nakatayo, o hindi ka pwede pumasok sa bahay kung wala pang bahay. Pero bakit tayo lipat sila sa kaharian? Ito po ang napapasyok sa matagal na panahon na may naging Kristiyano at mangaral. Ang tatlo. Tatlong bahagi ng tao na wala siyang common sense. Number one, sa politika. Kahit alam nilang palpak yung kandidato, boboto pa rin nila. Sa relihiyon, ganoon din. Yung mga simpleng bagay na madali natin maunawa sa ibang bagay, ay hindi natin naintindihan. So dito po sa Colossians 1:13, basahin po natin. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito ang problema dyan. Past tense po yun eh. Transferred kanya. Doon sa lumang salin. Conveyed doon sa New King James Version. Past tense yun eh. Nangyari na eh. So nailipat na sila. Paano sila ililipat sa isang bagay na wala? Kailangan po common sense lang yun. Pero pag tayo po'y maling aral,
talagang pinipilit natin yan, hindi mo papasinin yan. Sa mga nagtuturo na maling aral, maraming talata hindi nila pinapansin dahil mabubuking sila eh. So Revelation chapter 1, ganoon din. Sa verse 5, 6 to 9, basahin natin. Ang nagsasalita rito, ito po ating mababasa, ano po, verse 5. Si Juan. Si Juan sa 7 iglesia nasa Asia, simula tayo sa 4. Biyayang sa mga inyo at kapayapaan mula sa Kanya na siya ngayon ang nakaraan at ang darating. At mula sa 7 Espiritu na nasa harapan ng Kanyang trono. At mula kay Kristo Jesus na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Doon na umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian, ganyan. Past tense din, di ba? Ginawa. Hindi sinabing gagawin tayong kaharian. Ginawa tayong kaharian, sabi niya. Mga pari sa Kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa, kalalutian at ang paghahari, magpakailaman. Amen. Ito rin natin nakikita ng Roman Catholic Church ay mali. Ang Roman Catholic Church, meron silang pari. Sa iglesia ng ating Panginoon, lahat ng mga Kristiyano ay mga pari. Ang ibig sabihin po ng sacerdote o pari, ikay nag-aahin. So yung mga sacerdote sa Old Testament, sila nag-aahin para sa bayan. Pero sa New Testament, tayong lahat ay nag-aahin sa Diyos. So, ano yun? Paano sila ginawang kaharian kung wala pang kaharian? Di ba? Namundag tayo sa ikalimang kabanata ng Apokalipsis. Doon dito po sa verse 9 at verse 10. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa lahat, sa aklat, at magbukas ng mga anak nito, ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay, so ito si Kristo, at sa pamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at tulsa. At sila inyong ginawang isang kaharian. Ganyan. At mga pari para sa aming Diyos, at sila maghahari sa ibabaw ng pasok. Dito, ginawang hari, ay ginawang kaharian, inilipat sa kaharian. So, ang tanong, paano tayo magiging bahagi sa isang bagay na wala? Mabasis lang, di ba? Kahit hindi ka matalino, pag binasa mo yun, maunawa mo na may kaharian na umihira. Dahil di tayo pwedeng ilipat doon, at di tayo pwedeng gabing kaharian kung wala tayong, walang iglesia umihira, mga kapatid. Dito po sa mga talatang ito, sinasabi na tayo nasa huling panahon. In other words, pagkatapos ng panahon na ito, yun ang pagdating ng Panginoon, last days. Yun sa Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, sinasabi sa atin ito ang Diyos sa iba't ibang paraan nung unang panahon kanya ay nagsalita sa mga propeta. Nung unang panahon ng Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta kanya. So lahat ng mga tao sa Old Testament na pinagkatiwalaan nila yung mga propeta. Sa ikalawang talata, subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagbana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan din ito din niya ginawa ang sanglibutan. So tayo nasa huling araw, last days, wala nang kasunod. Pag dumating ang Panginoon, tapos na yung panahon natin, dadalhin tayo sa langit. Wala nang susunod na panahon. Ganyan. Yun ang katapusan ng panahon. Di sa Joel, kasabi mo, ito po yung sa chapter 2, sinasabi rin, sabi ko natin, verse 28. Ay, dito natin makikita na yung talatang ginamit ni Joel, iba ang manuscript ang ginamit sa Acts, magkaiba sila eh. So may mga translation din na ginamit sa panahon ng ating Panginoon. Tingnan yung original. At mangyayari pagkatapos ito, afterwards, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. At ang inyong matatanda ay mananaginip na panaginip,
Ang iyong mga kabataan, lalaki, makakita ng mga pangitain, ganyan. So sabi niya, in the last, pagkatapos ito ay ibubuhos ko ang Espiritu. Nung ito'y natupad, sa aklat na magawa, dahil nagtataka yung mga Hudyo, anong ibig sabihin ito? Anya? Bakit narinig natin sila nagsasalita sa ating wikang kinamulatan? Ganyan. At nagpaliwanag yung mga apostol, basahin natin. Ngunit ito Yahweh pinahayag sa pamagitan ng propeta Joel, ganyan. Sila niya magkaiba. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Yung pong talata na yung mga quotations sa Old Testament na makikita natin sa New Testament, ito'y galing sa Septuagint, yung Greek translation ng Old Testament. Kaya may pagkakaiba doon sa text sa Old Testament. Pero pareho lang. Ang walis ito'y Yahweh pinahayag sa pamagitan ng propeta Joel, at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako ng sa lahat ng laman, at inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabatang lalaki makikita ng mga pangtain, at ang inyong matatandang lalaki mananaginip ng mga panaginip kanya. So ito yung fulfillment ni Joel, di ba? Kaya sabi ni Pedro sa mga huling araw kanya. So tayo nabubuhay sa huling araw. Sa John chapter 5, verse 18 to verse 29. Ito yung tinasabi sa pagkabuhay ng maguli. Yung mga saksi ni Jehovah, ang mga hindi saksi, hindi na sila mabubuhay maguli. Matutulog na sila. Yan ang kailang doktrina na annihilationism. Mawawala lang sila. Pero hindi totoo. Basahin natin. Huwag niyo ipagtaka ito sapagkat dumating ang oras na lahat na nasa libigan ay makakarinig ng kanyang tinig at pagsisilabas sa mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay ng muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay ng muli sa kahatulan. So pagdating ng Panginoon, judgment day na yun. So ano pang panahon ang matitira? Pagkatapos dumating ang Panginoon? Sa mga premillennialists, darating ang Panginoon. Sa pangalang pagkakataon, bababa sa lupa, at doon itatatag ang kanyang pisikal na kaharian. Sa Biblia, pagdating ng ating Panginoon, yun ang katapusan ng panahon. Yun ang last day, sa tapusan ng panahon. So wala nang ibang panahon pa sa lupa, pagdating ng ating Panginoon. So yun po makikita nating kamalian itong mga taong ito. Ano ang sasabihin mo sa isang tao na nangako sa iyo, tapos hindi na ginawa? Magkapigyo ba siyang paniwalaan sa susunod niyang pangako? Maaari, pero mahirapan ka. Yun ang ginagawa natin sa Diyos kung totoo itong premillennialism. Pinakikita ng mga premillennialists, hindi marunong mangako ang Diyos. Dahil mga bagay na pinangako niya, hindi na ginawa. Paano pa natin paniniwalaan ang Diyos? Paano pa natin paniniwalaan ang Panginoon pagkatapos sabihin na malapit ng kaharian kanya, tapos niya ginawa? Hindi natin pwedeng paniwalaan yun, di ba? May ito, tingnan ninyo, dito sa Mateo, chapter 16, 18 and 19. Ipinangako ng Panginoon na itatag ng kanyang iglesia. Ginawa niya, di ba? Ginawa niya kasi pinangako niya. Pero sa theory ng mga premillennialists, hindi niya ginawa na maitag ang kanyang kaharian. Ulitin natin ulit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batog ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang yung talian sa lupa ay tatalan sa langit, at anumang yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yun yung ipinangako ng Panginoon. Ginawa ba niya yun? Oo. Pagkatapos ng 30 taon, na ito'y sinabi ng Panginoon, 60 AD, nangyari naman. May isang katawan, sabi ni Pablo. Diba? Sa John chapter 3, 1 and 2, paano tayo ito'y pinangako rin ng Diyos. Kaya Nicodemus, basahin natin. Ito yung bagay na pimisan. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na mga pangalan ni Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya'y pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat wala makagawa ng mga tanda na yung ginagawa maliban kasama niya ang Diyos.
So dito, yung mga tao na nakakita sa mga tandang ginawa ng Panginoon sa naniniwala siya sa kanila. Totoo siya yung galing sa Ama dahil sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pagkatapos mangangako siya ng isang bagay, hindi niya gagawin. Hindi pwede, hindi consistent eh. Siya ay gumagawa ng mga tanda na nagpapakilala na siya galing sa Diyos kanya. Sa Matthew chapter 4, verse 17. Ang babae sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya, Jesus, tamang sabi mo, wala akong asawa kanya. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito kanya. Ito yung Panginoon na alam niya ang katotohanan. Hindi naman sinabi ng babae na yung nangyari sa kanya. Bakit alam ng Panginoon? Dahil meron siyang walang kapangyarihan. Paano itong Panginoon na ganyan ay hindi gagawin ang kanyang pinangako? Dito rin po yung interesting sa mga nagtuturo. Kapag nag-usap na kayo, mag-asawa kayo. Anong pagkakaiba ng 5 asawa at yung kinakasama niya? Meron pagkakaiba, definitely. Meron silang ginawa. Meron ginawa yung babae doon sa 5 lalaki. Siguro nabalo siya. Nagkaroon siya ng 5 asawa. Pero yung ika-6, hindi niya asawa. Anong pagkakaiba? Pareho naman yung kinasama yung 6 na yun eh. So, anong pagkakaiba ng 5 doon sa isa? So, ito po isang interesting na bagay na dapat sisipin ng mga tao na tutulong ng gano'n. Pag nag-usap kayo, mag-asawa na kayo. Huwag kayo matinong babae, hindi ka papayag doon. Wala kang pangahawakan doon sa relasyon na yun. Sa Lucas chapter 24, 44 to 49, ito sabi ng Panginoon, basahin natin. Sinabi niya ito, pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. No, kay kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa sakop ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Natupad ba? Kung natupad ang lahat ng mga propesiya patungkol sa ating Panginoon. At binuksan niya kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw at ipangaral ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Yun ba'y natupad? Nung nangaral sa Jerusalem, meron bang pangangaral ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan? Meron. So yun lahat ang sinabi ng Panginoon, makikita natin na yung lahat ay natupad. Ngayon parang natin iisipin ng Diyos ay nagbigo sa kanyang mga pangako. Mahirap isipin yun. Dahil lahat ng mga ipinangako ng Diyos ay natupad. Bilang pinakahuli, punta tayo sa Daniel. Ano po? Si Daniel po ay, tulad ng pinag-aralan po natin, siya'y kinuha nung siya'y teenager at siya'y nabuhay sa buong buhay niya na wala sa Israel. Talagang hindi na sila nakabalik sa lupain ng Kana dahil matandaan siya no. Patuloy ako nakita sa pangitain at sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumating kasama ng maulap at siya'y lumapit sa patanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kalalatian at kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. At ang kanyang kapangyarihan ay walang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Saan nangyari yan? Nung namatay ang Panginoon, sinaboy ng mga limang at sa langit, sino yung matandang sa araw? Yun ang Diyos. Nasa langit sila, di ba? At siya'y binigyan na lahat ng kapamahalaan sa lupa at ang isang kaharian. So ito makita natin ito pa. So pag binabasa natin ang Biblia at tinitignan natin yung mga pinangako inihula sa Old Testament, lahat yun natupad. Bakit ang kaharian ay hindi matutupad? Anong dahilan? Wala. Hindi maaaring mabigo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Anong tawag mo sa tao na nangako, hindi niya ginawa? Di ba sinungaling ang tawag doon? Sinungaling ka, di ba? Sinabi mo, hindi mo ginawa, di ka sinungaling ang tating mo. Bakit ginagawa itong sinungaling ang Diyos? Hindi siya maaaring magsinungaling. So pagka sinabi niya,
Yun ang kanyang gagawin. Dito sa Titus chapter 1 verse 2, hindi siya maaaring magsinungaling. Kasi siya Diyos. At ang Diyos ay katotohanan. So hindi siya maaaring magsinungaling. Kahit gusto niya magsinungaling, hindi siya maaaring magsinungaling. Sa Titus 1:2, sa pag-asa sa buhay na wala hanggang, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling kanya. So, paano siya magbibigo? So, kung nabigo siya, lilitaw, ang Diyos ay isang sinungaling. Diba? Napakabagsik na paratang yun sa Diyos. Paano ka haharap sa Diyos? Ito mga pre-millennialist na ito, paano sila harap sa Diyos pagdating ng araw? Ginawa niya ang sinungaling ang Diyos. Sa pre-millennialist, ano po? Babalik sila sa Old Testament. Sabihin, pagdating ng Panginoon sa lupa, siya mag-aari sa Jerusalem, at ang iiran na kautusan ay kautusan ni Moises. Babalik sila doon. So, makikita natin pagtotoo yan, nagpapalit-palit yung Old Testament at New Testament. Nataliwa sa sinasabi ng Biblia. Babalik siya sa lupa. Dahil hindi pa naitatag yung bansang Israel. Hindi pa naibigay kanilang pangako lupain. So magkakaroon ng kaharian sa lupain na yun. At ang iiran na utos ay kautusan ni Moises. Tignan po natin mga talata. Lahat ng mga talata yan. Yan po ay nagpapakita na inalis na ang kautusan ni Moises. At hindi ni pwedeng ibalik. Tinanggal na nga Masahin po natin. Sa Hebrews chapter 8. Ito aklat po ng Hebreo. Isa lang ang tema niya. Sinasabi sa atin na tinanggal na yung kautusan ni Moises. Iba lang kautusan ang umiiral kanya. Dito sa 8, basahin natin. Hebrews chapter 8, verses 4 to 10. Ito ang ating makikita. Kaya kung siya'y nasa lupa, hindi siya maaaring maging pari. Upang magandog ng mga kaloob at ng mga alay, kaya kailangan din namang siyang magkaroon ng kanyang ihahandog. Kaya kung siya nasa lupa, hindi siya maaaring maging pare, sapagkat mayroon na mga parang nagandog na magkalo bayan sa kautusan. Siya naglilingkod sa inyo at anino na makalangit sa sanktuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit ang itayo ang tabernakulo, tiyakin mo na yung gagawin ang lahat ng mga bagay ay sa walang ipinakita sa iyo na sa bundok. Subalit ngayon nagtamo si Kristo na ministeryo ng higit na manangal, yamang siya tagapamagitan ng isa higit na mabuting tipan, na pinagtibay sa higit na mabuting pangako. So, ibig sabihin, iba yung Old Testament, iba yung New Testament. Ang keyword po sa Hebrews ay better covenant kanya. Sapagkat na makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila. Tulad ng ating palagi ng pinituloy, upang kayo maging matwid sa kautusan ni Moises, kailangan ikaw ay sakdal, hindi ka nagkasala kahit kailan. Kaya sila nagkasala, kaya nakikita siya ng kapintasan kaya sa kanila. Sabi rito. Yung pong argument naman, Seventh-day Adventists, pinalitan ng Diyos ang kautusan ni Moises dahil nagkasala ang bansang Israel kanila. Which is partly true, pero partly false. Tutunayan natin. Ang mga araw itiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa isang bayan ni Israel at sa isang bayan ni Juda. Ito isang bagong tipan. Ito'y talagang bagong tipan. Kumbaga, kung mayroon kang sasakyan kayo na gusto mo, pinasira na, bibili ka ng isang katulad doon na bago. Siya'y bago, pero kamukha lang siya ng dati mong sasakyan. Pero ito, bibili ka ng isang sasakyan na iba doon sa dati. Yun yung sinasabi niya. Hindi lang siya bagong bili, kundi talagang siya iba. Iba siya doon sa dating tipan. Yan ang ibig sabihin nito. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kailang mga ninuno, ng araw na awakan ko sila sa kamay, upang sila ihatid palabas sa lupain ng Egypto. So ito yung siyempre directive, hindi naman sila literal na nila sa kamay. Sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipang, kaya ako hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa bayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa kailang pag-iisip at isusulat ko mga yon sa kailang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Ibig sabihin, sa bagong tipan,
iba doon sa Old Testament. Ibig sabihin tayo mismo sasampalataya. Kaya nakalagay sa puso ng ating ang kautusan. Yun nagsulat lang. Hindi ka kailangan sumampalataya sa Old Testament para maging bahagi ng tipan. Yung mga batang lalaki, sila yung tinutuloy. Pagkapanganak mo, bahagi ka na ng tipan. Kaya naniniwala ka sa Diyos o hindi. Pero sa bagong tipan, may pananampalataya sa iyong puso kanya. Magkaiwan, di ba? So yun ay bagong tipan, ganyan. Dito sa Hebrews chapter 10, 1-4. Yan ang kautusan ay anino lamang ng mabuting bagay darating. Tapos babalikan mo yun. Pag mag-aaral yung Panginoon sa Israel, sa isang allegedly physical na kaharian. At hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailan ba hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng hinding mga alay na lagi inihahandog taon-taon? Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana itinigil ng ihandog ang mga yon? Nung tayo na bautismuhan, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kailangan pa ba tayo mabautismo muli? Hindi na. Pag nung tayo na bautismo at pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, inaalala pa ba natin ang ating mga kasalanan? Hindi na. Dahil alam natin pinatawad tayo ng Diyos. Pero sa kanila, taon-taon, ganyan. Verse 2, sapagkat kung di gayon, sabi ng mga batangge, hindi gayon, hindi ba sana itinigil lang ihandog ang mga yon? Ganyan. Kung pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, hindi na tayo maghahandog. Siyempre, paulit-ulit eh. Kung ang mga sumasamba na nalilis ng minsan, sana hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Bakit meron silang kamalayan sa kasalanan? Inaalala nila taon-taon ang kailang mga kasalanan. Yung sa susunod talata, pero sa pamagitan ng mga handog na ito, ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. So, taon-taon ka na nagdagan yung kasalanan mo. Hindi ka pinatawad, inaalala, di ba? Sapagkat hindi maaaring mangyari ng dugo ng mga toro at ang mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi, babalik mo yun. Namatay ng Panginoon sa lupa at para sa ating mga kasalanan. So, ito tingnan po niyo yung pagkakamali nila. Babalik nila yan. Pag ang Panginoon nag-aaral sa Israel, sa isang physical na kaharian, ibabalik nila yan. Pati yung pagsamba sa templo, ibabalik nila yan. Ibabalik nila yung kautusan ni Moses. Paano ito mga talatang ito? Pumunta tayo sa 9, 6-10. Pag nakausap pa yung mga Sabatista, magandang sagot sa kanila. Pagkatapos magawa ang ganitong paghahanda, ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kailang katungkulan sa paglilingkod. Subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumapasok ang pinakapunong pari, minsan sa isang taon na may dalang dugo, bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanan na gawa ng hindi pa sinasadya ng taong bayan. Sa pamagitan nito ay tinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naipahayag ang daang pagtungo sa sanktuaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. Yun ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan na sa panahong yawan ng mga kaloob at mga alay, niyahandog ay hindi makapagsasagdad sa buti ng sumasamba. So hindi lang yan, ibabalik nila yung templo sa Jerusalem. Ibabalik yung templo sa Jerusalem. Ito makikita natin, ito sagisag lang kanya. Sa verse 10, kundi tungkol lamang sa mga pagkain at inuming at iba't ibang paghugas sa mga lintutunan tungkol sa katawan na ipinatutupad hanggang sa mga panahon ay dumating upang magsaya sa mga bagay. Ang hindi nila naintindihan, ang Old Testament, ito yung physical manifestation ng bagong tipan. Instead na sa atin, sa bagong tipan, nilinis ang ating mga kaluluwa. Sa kailan, nilinis sila ang kailang katawan. Eh, bago sila pumunta sa templo, anumang bagay na banal, kailangan mo na silang maglinis. So, yun, ibabalik nila yung templo, inalis na ng Panginoon yun. Hindi na gano'n ang ating pagsamba. Punta tayo sa Hebrews chapter 7. Ito sa 12:14. Sapagkat ng palitan ng pagkapari, ay kailangan din naman palitan ng kautusan. Pinalitan ng kautusan. Dahil hindi papalitan yung kautusan ng Panginoon, hindi siya maaaring maging saserdote, maging pari, na mag-ahandog. Dahil meron ng mga lahi nag-ahandog, yung lahi ni Levi, kanya. Kailangan palitan yung kautusan. Sapagkat ang tinutukoy na mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan na doon ang sino may hindi naglingkod sa dambana.
sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Huda, at tungkol sa liping iyon ay walang sinabing anuman si Moises tungkol sa mga pare. Hindi sinabi na Moises bawal, hindi rin sinabi na Moises na pwede, pero hindi pwede. Dahil meron ng ibang lahi nag-ahandog, kaya kailangan palitin yung kautusan. Kaya babalik ang Panginoon sa pangalang pagkakataon at magtatatag ng kanan sa Israel at ibabalik yung templo, paano siya magiging sacerdote? At ibabalik mo yung kautusan. Mga Levita, ang mga magiging sacerdote, hindi ang ating Panginoon. So ito po, yun ang problema nila. Bumabalik-balik sila at sila'y confused sa pagkakaiba ng bagong tipa at lumang tipa. Yun po ang kanilang paniniwala. Hindi ba babalik yun? Tinanggalan ng Diyos ang kautusan sa babalikan mo. Parang paano yung kayo nagtapos sa elementary at nakatapos ka na ng kurso mo, babalik ka pa sa elementary. Hindi na, tapos na yun eh. Tinanggalan ng Panginoon ng kautusan, hindi na babalikan nyo. Pero sa kailang babalik ka nun eh. Kaya sa kailang tinutuloy kayo, babalik-balik, makikita natin. Kung ito po ay totoo, parang walang halagang ebanghelyo eh. Kasi ang ebanghelyo, itaragdag ka sa iglesia, na plan din ng Diyos. So, paano yun? Sabihin, walang kwenta yung ebanghelyo. Ebanghelyo, taragdag ka lang sa iglesia eh. So, hindi naman yun ang talagang plano ng Diyos, sa kaharian, ganyan. So, anong ginagawa natin sa panahon na ito? Bakit pa tayo nangangang ng ebanghelyo? Ito'y pansamantala lang. Dito po sa aking Biblia, meron po akong Biblia sa cellphone na iba-iba yung salin, etc. Dito po sa New King James at saka sa King James, sa Acts chapter 2, sinabi, tayo dinagdag sa kanya, iglesia kanya. Nung tayo'y sumampalataya, nabautismuhan sa pamamagitan ng ebanghelyo, tayo sumampalataya, naidagdag tayo doon sapagkat tayo niligtas. Praising God and having favored all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Kung ang iglesia di ba mahalaga, bakit natin ginagawa yun? Bakit kailangan tayo dagdag sa iglesia, hindi naman mahalaga? So, walang kwentang ginagawa natin, hindi naman. Dito sa Romans 16, ito po sa uling bahagi ng aklat po ni Pablo. Yung Romans, nagsimula siya sa pananampalataya. Natapos siya sa pagsunod. Kaya nakapagtatanga yung mga naniniwala sa salvation by faith only. Ginagamit nila yung Romans. Pero ang pagtatapos ng Romans ay pagsunod sa Ebanghelyo. Kaya basahin natin. At kaya sa Diyos na may kapangyarihan magpatibay sa inyo ayon sa aking Ebanghelyo, iliwanagin natin yung aking Ebanghelyo kasi ginagamit na ng mga Baptist. Iba raw yung Ebanghelyo ng kaharian at ibang Ebanghelyo ng biyaya kanya. Yun daw po ang Ebanghelyo ni Pablo ay iba doon sa Ebanghelyo ng kaharian. Nung naaral po sila doon sa Acts chapter 2, yung daw yung Ebanghelyo ng kaharian. So, kailangan ng baptismo doon, ganyan. Pagkatapos dumating ni Pablo, pinalitan. Nagkaroon ng bagong mailagdag na mga hentil. Ito na yung kaharian, Ebanghelyo ng biyaya. Yun ang sinasabi nila. Yung Ebanghelyo ni Pablo, ganyan. Hindi po totoo yun. Sinasabi lang na Ebanghelyo ni Pablo dahil nangaral siya ng Ebanghelyo. At sa pangalan ni Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa mahabang panahon. Subalit naayag na ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay pinakikilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. So yung ibig sabihin, ito yung binabaliwala halagaan natin. Ito yung plano ng Diyos ng pagliligtas eh. Pero kung pre-millennialist ang totoo, hindi mahalaga yan dahil ito'y bahagi ng iglesia, di ba? Ito'y pinapangaral na bahagi lamang ng iglesia. Walang halagang ebanghelyo. Tingnan niyo, sa Romans chapter 1 verse 16, ay ebanghelyo, ang sumasampalataya. Yung binasa natin, pagsunod. So hindi nila naintindihan yung mga tao mali na naniniwalang maligtas pananampalataya lamang ang aklat ng mga Roma. Sa Romans 1:16, sabi ni Pablo, sapagkat di ko kinaya yung ebanghelyo, sapagkat di kapangyarihan sa kaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at hindi sa mga Grego, kanya. Wala kwenta yun. Dahil, babalik lang tayo sa Old Testament pagdating ng araw. Yan din po sa Ephesians 3, chapter 3, 5 and 6, yung pinagmamalaki ni Pablo,
Kasi pinagkatiwala namang hiwaga. Hiwaga ng ano? Na mga hindi maliligtas. Kung totoo yung premillennialist, wala nang halaga yun, di ba? Dahil ang mahalaga, ibabalik pa rin yung Old Testament pagdating ng Panginoon. Basahin natin sa Efeso, chapter 3, part 6. Sa naunang mga salinlaya, hindi ito pinaalam sa mga anak ng mga tao. Hindi alam ng mga, although dapat naunawaan nila. Mababalik tayo sa Isaiah, may pagkakataon sinasabi ng Diyos, na palalaking ko ang aking tabernakulo niya. Dahil hindi lamang Hudyo papasok sa tabernakulo, kundi ibang bayan. So sa unang mga salinlaya, hindi ito pinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon ay pinahayag sa kanya mga banal na apostol, propeta, sa pamamagitan ng Espiritu, na mga intilay, mga kapwa tagapagbana at mga bahagi ng isang katawan, at mga kabahagi sa pamamagitan ng Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tingnan niyo ang logika nila. Ang kaharian ay hindi na itatag. Sabi nila. Ito'y na-postpone, sabi ng Panginoon, sabi nila. Pero sa kailang kaisipan, ito isang physical na kaharian na mangudyo. Kung hindi na itatag ng Panginoon sinasalupa, walang hintil doon. Mangudyo lang. Dahil ando pa yung kautusan ni Moises, di ba? Hindi pa hindi pa nasira yung kautusan ni Moises. So hindi pwedeng pumasok ang mga hintil doon. May paano sinasabing lihim na ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun po mga bagay na mali ng mga premillennials, yung binasa natin kanina. Bakit pa namatay yung Panginoon? Gambi lang yan. Hindi naman na mahalaga yan. Kanya mahalaga pagdating ng araw, ako'y pupunta sa lupa at itatagkuhan kaharian. Nanapostpone, na tinakwin niyo po. Pag iba tatag na yung kaharian na yun, mga Hudyo pa rin ang nandoon. Kasi babalik nila yung pagsambahan sa kautusan ni Moises. Paano yung mga Hudyo? Hindi naman sila mga Hudyo sa lahi, di ba? So, walang kwenta yung kapangyarihan at katawan ng iglesia. Dahil, hindi naman yan ang plano ng Diyos. Pansamantala lang yan, kanya. At talagang mahalaga, pagdating ng araw, itatatag ng Diyos at Panginoon ang kanyang kaharian. So, anong ginagawa natin yan? Anong kahalaga ng mga bagay natin ginagawa? Hindi tayo magiging bahagi ng kaharian. Nandiyan dito po tayo magtatapos mga kapatid para bigyan natin ng kauulang panahon. At magsisimula lang po tayo sa ating pagsamba.